Parang namomroblema ang lahat kung paano na masisipa ang adiktador, no? Parang ayaw ngang bumitiw eh, right? Sabi ko nga sa umpukan sa mga inuman sa Pilipinas at lalo panahon na ng Kapaskuhan, no, na nagsasaya na ang mga Pilipino. But kahit na nagse-celebrate or nagbaband or maybe tapos na yung classes or maybe pabakasyon na nga, magbabakasyon na yung mga estudyante or something or some people maybe may holiday break or whatever. So parang masaya na ulit ang mga Pilipino, but despite na 'di ba, in good spirit na ang mga Pinoy pag may mga inuman, ang pinag-uusapan sa umpukan ay kailan kaya tatanggal yang ano na yan, inutil na yan. At ang sinasabi nga po nila, naku, hindi yan bibitiw, yan ay dapat gurgurin na. Gurgur na raw ang solusyon. Yan ang opinion ng mga ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Dahil na ayaw bumitiw eh. Ano raw, bukas daw, di ba? Tatanggapin daw nila ang hamon na magpa-lifestyle check. Lahat daw ng hamon tatanggapin, willing daw, no? Pagbibigyan daw ng pamilyang magna ang mga hamon. Hamon nga ng hair follicle, di mo pagbigyan eh. Pambubudol ka. So, sabi ni Rowena Guanzon, ay medyo taliwas naman sa opinion ng mga ordinaryong tao ngayon sa mga kalye-kalye or sa mga bara-barangay kapag nagiinuman, para matapos ang problema. Ang solusyon daw, para hindi naman nila sinabi na ang solusyon para bumaba ang adiktador. Ang sinabi nila, ang solusyon para matapos na ang problema ng Pilipinas, meaning yung problema ng corruption, problema ng nakawan, right? Gurgurin daw ang mga magnanakaw. At ang mga korap. Pero iba naman yung opinion ni Rowena Guanzon. Overdose na lang daw talaga ang pag-asa. O ganoon din. Gurgur pero hindi yung chinugi. Gurgur pero accidental overdose. Sabi kasi ni Rowena Guanzon, overdose na lang. Pag na-overdose na sa kung ano mang tinitira, yun na lang ang pag-asa ng Pilipinas na makawala sa mga magnanakaw at korap, no? Ano sabi? Matapos igiit ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez na hindi magpapatinag si President Niwi sa mga panawagang magbitiw sa tungkulin, hindi daw talaga, kahit na may nagsisigaw na Marcos resign, Marcos alis dyan, Marcos baba, pasakit ka sa bayan, bungol, dermatology, ayaw. Ano ang palusot ni Niwi? Hindi ko tinatakasan ang problema. Bakit ko papatulan yung mga noise? Yung ingay. Diba ganun yun? Mga ingay lang yan ng mga kritiko. Hindi ko yan papatulan. Ingay lang daw yung clamor na siya ibumaba ng ating. Matapos sabihin ni Dave Gomez nga na hindi raw talaga magpapatinag sa panawagan si Niwi na siya ay bumitiw na, ito na lamang ang naging tugon ni dating COA or Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon, overdose na lang talaga ang pag-asya. Kailan kaya siya ma-overdose? Balita ko kasi sanay sila sa microdosing. Right? Tiki-tiki, no? Pa konti-konti, sundot-sundot lang. Siguro pag malulobat, pag nawawala ng kumpiyansa sa sarili, hindi kaya yung effect ng microdosing ng pulveron ay para kang nasa tamang huwisyo pa rin, mga ating. Kasi baka pag sobra kang high, lutang ka, ngingisi-ngisi ka na siguro or something, or maybe hyperactive ka. I've seen people, lalo na yung tiyabo, mga kuya, meron kaming tropang akla na pumunta kami ng sayawan, tapos, rak-rak talaga siya ng bongo. Mahiyain ha. Tapos, ang nasa saya, baylihan ba? Uso pa ba ang baylihan sa inyo, sa lugar ninyo? May mga sayawan pa ba? Lalo na kapag bespiras ng kapistahan. Nakakamiss yung ganun, no? Nakakamiss. Gusto ko talagang mamaylihan, mga ating, no? Gusto kong pumunta sa mga sayawan na ganyan. Kasi ibang probinsya wala nang ganyan, lalo na yung mga nasa syudad.
no? Wala na, hindi na uso yung mga baile-baile, no? Baile-baile. Or sayawan or party, 'di ba? Yung sa ano lang, sa plaza or sa basketball court or sa covered court ng barangay, gano'n. Nakakamiss yung gano'n, 'no? So, yung tropa naming Becky ay, sumama sa amin sa party or diyan sa sayawan, sa kapistahan. Ating talagang headbang siya, head twirl talaga, gano'n-gano'n talaga yung ulo niya, oh. Talagang rock-rock ng todo si akla. Tagaktak na ang pawis. Ang sayaw nila mga ating parang 1 oras na hindi pa siya pagod. Pero tagaktak ang pawis. Hingal pero ang taas pa rin ng energy. Sabi ng mga nanonood, hay na hay si akla, oh, lakas tama, oh, lakas ng amats, oh. Talagang ano, tumbling kung tumbling. Ano, buti sana kung magandang akla, ating. Barako pa rin naman. Para kang nakakita ng macho na pinagbihis. Macho na maitim, na puro ugat naman. Tapos, pinagbihis mo ng Venus cut na, ano, na top. Parang gano'n. Yung off-shoulder ba? Venus cut. Parang yung binigay mo sa akin na tiruti na damit. Oh, ako nga na 'di ba na Barbie arms, hindi ko maati magsuot ng napaka-sexy, revealing, no? Masyadong mahiyain ang pagtsipay sa laking kumbento, 'di ba? Oh, tapos yung akla na tropa namin talagang ano yun, no, lapu-lapu pa, labas pusod pa. Ang igsi nung suot, Venus cut pa, no? Papaganon. Tapos rock-rock siya ng bongga. Ay, puro buhok naman ang kilikili. Ang kapal ng buhok kilikili. As in, ano, multong bakla ang datingan. Kabayong bakla pa nga. Ating bangag na bangag yung akla. So siguro, naparami, right? Maligat ang maligat ang dilihensya. No? Good quality. Rak-rak ng bongga si akla, nakakahiya. Hindi kami sumasabay. Tapos yung mga kasayaw niya, parang ganun din, mga boys na, ano, super, soko naman yung mga boys sa kanya, talagang, parang wala siya sa sarili. Tagaktak ang pawis, gulong-gulo ang buhok, talaga, rak-rak siya ng bonggang-bongga. Akala mo, Metallica yung tinutugtog or whatever, no? So, kaya siguro nagma-microdose. Para hindi naman halatang-halata na anis. Nalakas ng amats, no? Pasundot-sundot lang. Tama. Para lang mag-function. Sundot muna ngayon. Tiki-tiki muna, pampa-excite lang. Mamaya ulit pagkatapos halimbawa ng interview, pagkatapos ng event, sundot ulit mamaya. Tapos pagka medyo managob na ang gabi, walalim na ang gabi, ayun na, bonggahan na ang party. Kasi minsan yung ginagamit din nila na yan, mapapulveron, mapaasin, ay pampaalis lasing nila yan eh. Right? Pampahulas nila yan, no? Yung, di ba yung mga nyodik? Anting nila yan eh, agimat nila yan. Kaloka mga ating, nung ako'y hindi pa vlogger, kapag nayayaya kami sa mga inuman, takang-taka kami, pasintabi sa mga kumakain, nagdududuwal na kami sa binge drinking ba, lahok-lahok na yung ininom, uminom ka na ng 4, uminom ka na ng MP, uminom ka na ng Alfonso, uminom ka na ng beer, uminom ka na ng San Mig Apple, uminom ko pa ng Tanduay Ice, kung anik-anik pa, namiss ko ang mga alak ng Pilipinas, mga kung anik-anik na yun, may lambanog. Lambanog na yun, sinusumpa ko talaga yun para mamamatay sa lambanog. Sa lambanog. May mga bubblegum flavor, apple flavor. Ating nakakautas yata ang lambanog, wala daw hangover, pero gusto po, sakit ang ulo ko bukasan. So, takang-taka kami, kung anik-anik na yung mga pinag-iinom namin, lahat na ng pulutan namin, nilabas na rin namin, no? Kung anik-anik na pulutan, may chichirya, may ulam, kung anik-anik pa. Wala na. Yung mga kaharap namin, buhay na buhay pa. Hindi nalalasing. Yun yung anting nila. Yung tiyabo. 3 oras na ang inuman, 5 oras na liwanag na. Hindi pa rin lasing ang kaharap namin. Taas pa rin ang energy. Yung Elia pa. Libog na libog pa.
'Di ba mahilig sila sa ganyan, sa inuman, tapos sa concert, sa party. Tapos sabi ni Miss Cathy Binag may mga swinging na nagaganap, may mga exchange paper na nagaganap, palitan ng partner. 'Di ba may ganyan silang trip? At may mga nakaharap akong ganyan. Pag ganun yung kainuman natin, lahat tayo lungangi na tayong lahat, o bangag-bangag na tayo. Lupaypay na tayo rather, lupaypay na, wa ng energy, no? Wa na. Yung mga kaharap namin, normal pa rin, tapos elyang-elya pa. Libog na libog pa. Gumagapang yung kamay, gumagapang yung paa, kung saan-saan na nakakarating. Tapos ang taas pa ng energy. Kung may video okay, I did it my way. Ang taas ng energy. So siguro, no? Okay, microdosing muna, pero pagkapatapos na yung event, pash-pash na. So, ano ba to mga ating ayaw bumitiw, matigas ang mukha, makapal, ganyan, di ba? Ayan, ganyan naman talaga mga nyodik, no? Matigas ang mukha, makapal, walang kahihiyan. So, kung ayaw bumaba, and nagma-microdose, kailan kayo magaganap ang overdose? Init na as! Wala pa. Nagpalubot na lahat-lahat. Wala pang overdose. Di ba nagpalubot na, it's too big. Matagal naman. Kailan? Dapat siya yung overdose eh. Kaya lang, iba yung na-overdose, no? Sa US. Ano ang pwedeng maging pag-asa para matapos na ang paghahari ng mga magnanakaw at manloloko? Overdose o gorgor? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.